Ang storyang ito ay hango sa totoong buhay na pinamagatang Ang Maling Pag-ibig by Jorus, Episode 1. Simulan natin ang kwento. Tama yung sinasabi nila na kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na alam kung tama pa ba yung mga ginagawa mo. Dahil masyado ka nang nadadala sa mga nararamdaman mo. Isa akong responsableng anak at kapatid. Bata pa lang ako, iniisip ko na kung papaano ako makakatulong sa aking mga magulang. Dahil lumaki kami sa hirap noon. Yung tatay ko ay nagmamaneho lamang ng tricycle para may pambaon kaming magkakapatid nung elementary at high school. Yung nanay ko naman, nagtitinda at naglalako ng mga fresh na gulay at isda para sa pang-araw-araw naming gastusin sa pagkain. Kapag wala akong pasok, sumasama naman ako kay nanay. Pinalaki kami magkakapatid ng maayos ang aming mga magulang. Lalo na yung tatay namin. Mahilig ako mag-aral dati. Mas gusto ko ang mag-aral kaysa maglaro sa labas ng bahay. Naramdaman ko na magagusto sa babae nung elementary pa lang ako. At nung third year high school, iba naman yung nagugustuhan ko. Nagka-crush ako sa isang lalaki. Hanggang sa nagugustuhan ko na siya. Third year ako noon at second year high school naman siya. Jeffrey yung pangalan niya. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Dahil parang babae ang tingin ko sa kanya. Madalas ako umupo sa isang puno malapit sa classroom nila. Araw-araw ganun yung ginagawa ko sa tuwing wala akong klase. Basta, masaya lang ako na nakikita siya. Hanggang sa naging fourth year high school na ako, ganun pa rin yung ginagawa ko. Hanggang tingin lang naman ako kay Jeffrey. Ni minsan, hindi ko siya kinausap o nilapitan. Natatakot kasi ako na malaman ng mga barkada ko, lalo na yung pamilya ko, na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Bagamat alam ko na sa sarili ko kung anong uri ang pagkatao ko. Hindi ko pa din tumatanggap dahil ayokong masira ang respeto sa akin ng mga kapatid ko at lalong-lalo na yung mga magulang ko. Para maitago ko ito, madalas ako magkaroon ng girlfriend. Paiba-iba. Kung minsan, 2 beses na ako muntik na mag-asawa dahil ayaw na nilang umuwi sa kanila. Dahil sa marami na rin ako naging girlfriend, ibang-iba yung dating ko sa aking mga relatives. Iisang compound lang kasi kami. Natutuwa sila sa akin sa tuwing may inuwi akong babae sa amin. Lapitin ako ng babae nung mga nasa edad na 18 years old ako pataas. Kung ilalarawan ko ang sarili ko, 5'7" ang height ko, maputi, chinito, tapos may dimples din. Sabi nila, gwapo daw ako. Madalas din ako mag-escort sa Santa Cruzan, doon sa bayan namin. Lahat naman nagbabago, kahit gaano ka kagwapo. Kapag nagkaedad ka na, magbabago ito. Kahit gaano kadami yung naging girlfriend ko dati, kahit minsan, hindi ako naging masaya. Nakatapos na ako ng high school. Kinausap ako ng mga magulang ko. Hindi na raw nila ako mapag-aaral sa kolehiyo para mabigyan daan ang kapatid ko na babae na makapagtrabaho sa Japan. 3 kasi kami magkakapatid. Ako yung panganay at 2 babaeng kapatid ko na pawang parehas na magaganda. Nag-isip ako ng paraan para makapag-aral. Inisip ko na tumira sa mga lolo at lola ko sa Cabanatuan para doon mag-aral. Sabi naman kasi ng tita ko, tutulungan niya ako. Sagot daw niya yung baon ko. Dahil nga responsable akong anak, nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakapag-aral. At hindi ako nabigo. Dahil mataas ang mga grades ko nung high school, nakakuha ako ng full scholarship sa government ng Nueva Ecija. At
At nakakuha naman ako ng allowance sa city government ng Cabanatuan. Nakatapos ako ng pag-aaral sa loob ng 4 na taon at walang nagastos ang aking mga magulang. At naging cum laude pa ako noon. Naging inspirasyon ako ng aking mga kamag-anak, lalo na yung mga magulang ko at kapatid, na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral. Sobrang dami kong papuri sa kanila. Iniwasan ko yung barkada at girlfriend sa loob ng 4 na taon. Nag-focus lang ako nun sa pag-aaral. Madaming company nag-offer sa akin na mag-work sa kanila. Pero mas pinili kong magtrabaho sa Manila. Sa paniniwalang doon ako aangat. Lumuwas ako ng Manila. Sa paniniwalang doon ko matatagpuan ang pag-asenso na maibibigay ko sa aking mga magulang. Dahil nga malakas ang determinasyon ko at responsableng tao ako, inilis ko na sa isip ko ang relasyon at barkada. Nagtungo ako ng Manila at nakitira sa pinsan ko sa apartment niya. Siya nga pala guys, yung pinsan ko, part din siya ng LGBT. Mabait at patulungin ng pinsan ko. Kasama niya sa apartment niya yung kaibigan din yung part ng LGBT, na si Arnel. Si Arnel ay taga Bulacan. Naging mabait siya sa akin. Siya yung nagagayak ng pagkain ko. At siya din yung tumutulong sa akin sa pagbibigay ng pamasahe sa mga ina-applyan ko na trabaho. Hindi naman katangkaran si Arnel. Siguro mga nasa 5'5" yung taas niya. Tapos, may itsura din naman. Tinanong ko siya kung bakit mabait siya sa akin. Pero, ngumiti lang siya at hindi ako sinagot sa tanong ko. Sa 3 kumpanya na in-applyan ko, SM Harrison Plaza yung pinili ko na magtrabaho. Unang trabaho ko ay selling supervisor. Kahit nga wala akong karanasan sa trabaho, ito kagad yung in-offer sa akin. Minsan, nagaya yung pinsan ko na mag-inuman daw kaming 3. By the way guys, Alexis pala yung pangalan ng pinsan ko. At magka-age lang kami. Magsi-celebrate daw kami kasi natanggap ako sa unang trabaho ko. Hindi ako sanay uminom at magbisyo. Pero wala na rin ako nagawa kasi nahihiya ako sa pinsan ko. Nakakailang tagay pa lang ako, nahilo na ako. Kaya nagpaalam ako na matutulog na. Madaling araw na noon. Nagising ako dahil may ginagawa sa akin si Arnel. Hinahalikan niya yung katawan ko. Sa sobrang gulat ko, nasaktan ko siya. Tapos, umalis din naman siya kagad. Kinabukasan, at sa mga sumusunod pa na araw, hindi na kami nagbabatian ni Arnel. Kinausap ko na siya noon. Nagsorry ako. Sabi ko, nabigla lang ako. Tinanggap naman niya yung paghingi ko ng sorry. Tapos, nag-uusap na kami ulit. Naging magkaibigan kami ni Arnel at sobrang close namin. Siya ang kauna-unahan kong bading na naging kaibigan. Inamin din ni Arnel sa akin ang tunay na nararamdaman niya. Jorus, may aaminin sana ako ano yun? Jorus, gusto kita. Mahal kita, Jorus. Arnel, na-appreciate ko yung paghanga mo sa akin. Pero, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay. At saka, baka masira pa yung pagkakaibigan natin. Ibaling mo na lang yung atensyon mo sa iba. Naiintindihan ko, Jorus. Salamat. Lumipas ang ilang buwan, umalis na rin yung pinsan ko at bumalik siya sa probinsya. Kami na lang ni Arnel sa apartment. Maging close friends talaga kami noon. Hindi ko hinayaan na masira yung pagkakaibigan namin nang dahil sa nararamdaman niya. At wala rin naman kasi ako nararamdaman sa kanya. Hanggang kaibigan lang. Pagkatapos noon,
inamin ko na rin sa kanya yung tunay ko na pagkatao. At humanga siya sa akin na kaya ko daw itago yun. Nagulat siya sa mga sinabi ko. Madalas siyang gumimik at lumabas ng bahay. Kung minsan, may mga kasama siyang lalaki pero hinahayaan ko na lang. Basta gawin niya kung saan siya magiging masaya. Naging popular ako sa trabaho ko. Marami nagkakagusto sa akin na babae at mga bading na sales crew. Ganun pa man, hindi ako interesado at nakafocus lang ako sa trabaho ko. Ako yung pinakabata na supervisor sa branch ng SM na yon. Tumagal pa yung ilang buwan, naging mas close kami lalo ni Arnel. Nakalimutan na rin niya yung nararamdaman niya sa akin. At masaya siyang nagkukwento tungkol sa bago niyang partner. At mas naging masaya ako para sa kanya. Dahil nga hindi kalakihan ang sweldo ko sa SM, minabuti kong lumipat ang ibang company. At natanggap ako bilang store manager sa isang kilalang gaming store sa Glorieta, Ayala. Isa kasi akong ambisyosong tao at mataas ang pangarap ko sa buhay. Para sa pamilya ko, sila ang iniisip ko at hindi ang sarili ko. Nang tumagal pa, na-promote ako bilang area manager. Mas lalong lumaki yung sahod ko at nakakaipon na. Unti-unti, nakakatulong ako sa aking mga magulang at kapatid. Ako ang nagpaaral sa bunso kong kapatid hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Unti-unting lumalaki yung savings ko. Matipid naman din kasi ako eh. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi mag-ipon at mag-ipon. Wala akong pakialam sa ibang bagay, lalo na sa relasyon, sa mga panahon na yun. Kahit na madaming lumalapit sa akin, hindi ko sila pinapansin. Naging magkaibigan pa rin kami ni Arnel. Magkasama pa rin kami sa apartment. Magkaiba nga lang ng room. Madalas niya akong ayain para lumabas para mabigyan ko naman daw ng pansin yung sarili ko. Subalit, hindi ako sumasama dahil alam kong gastos lang to. Minsan, may itinanong sa akin si Arnel. Jorus, wala ka bang plano magmahal? Para magkaroon ka ng inspirasyon. Kasi naman, puro katrabaho na lang iniisip mo. Darating din tayo dyan, Arnel. Pero hindi pa sa ngayon. Marami pa akong obligasyon sa pamilya ko. 6 na taon na rin ako sa Manila ng mga oras na yon. Sa loob ng 6 na taon, puro trabaho lang iniisip at inaatupag ko. Malaki na rin ang naitulong ko sa pamilya ko. Napagtulungan namin ng kapatid ko na nagtatrabaho sa Japan na maipagawa yung bahay namin. Dahil medyo malaki din yung bonus at incentives ko, nakaipon din ako para magkaroon ng puhunan para sa negosyo. Hindi nagtagal, nakapagbukas ako ng isang restaurant sa Cubao, malapit sa Farmers. Then, after 3 months, nakapag-open din ako ng internet cafe. Sa tabi lang din ng restaurant namin. Naging maganda yung takbo ng negosyo ko dahil sa suporta ng pamilya ko. And at the same time, may trabaho pa din ako. Yung bunso kong kapatid ang bahala sa internet cafe at yung father ko naman sa restaurant. Pero isang araw, nagkasakit ako. Siguro dahil na rin sa sobrang trabaho kaya umuwi muna ako ng Bulacan. Taga doon kasi kami. Mga 2 oras lang ang biyahe from Manila. Isang gabi na nagpapahinga ako sa bahay, umuulan pa noon. Meron akong nadidinig na kumakatok sa gate namin. Binuksan ni nanay at nakita niya si Arnel. Dahil matagal ko na rin kaibigan si Arnel, kilala din siya ng pamilya ko. Pinapasok siya ni nanay sa loob ng bahay. Tapos lumabas naman ako at nakita ko siya na umiiyak. Jorus, tulungan mo naman ako. Nasa ospital yung ate ko at may sakit. Ilang araw na kasi siyang nagsusuko at nagtatae. Ngayon lang namin dinala sa ospital kasi
Pinauwi ako ng nanay ko. Please, tulungan mo ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Hindi ko alam kung kanino pa ako hihingi ng tulong. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ha? Nasa ospital ang ate mo? Tara, puntahan natin. Sabi ko noon kay Arnel, kahit na masama pa rin yung pakiramdam ko. Pagdating namin ng ospital, nakita ko yung ate niya na nagkukulay violet na yung balat at nanghihina. Arnel, bakit naman ngayon lang siya dinala sa ospital? Iho, pasensya ka na ha. Wala kasi kaming pera eh. Tugon ng nanay ni Arnel. Sige po tita. Ipalista niyo na lang po lahat ng kailangan para mabili na kagad at magamot na kagad siya. Tugon ko naman noon. Paalis na sana ako nang may mapansin ako na binatilyo na nagbabantay sa isang pasyente. Nakatabi ng bed ng ate ni Arnel. Napukaw yung atensyon ko noon. Dahil ang gwapo niya. Matangkad, maputi, at chinito. Napatulala ako nang bigla akong tilapik ni Arnel sa balikat. Hoy, ano Jo? Gusto mo siya no? Sabi ni Arnel na nakangiti at nakatingin sa akin. Pero alam mo Jo, bagay kayo. Parehas kayong singkit eh. Okay, after so many years, no? Si Chinito na kaya yung magpapatibok ng puso at magbibigay kulay sa buhay ni Jorus? Well, hindi naman masama na bigyan natin ng chance yung sarili natin na magmahal, di ba? Pero ang tanong, magiging sila kaya? Ayan, yan ang abangan nyo sa susunod na part. At sa mga gusto pong mag-share ng stories nila, fiction man yan or true story, email nyo lang yan sa email address natin, iamrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.